Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Korte Suprema mag-iimbestiga na rin sa umano'y mga impluensya ng judge dito po sa Sabongero case, mga kababayan. No, grabe na talaga. No, etong kaso na to ng mga missing Sabongeros dahil napakarami pong mga involved. No, at ayan po ay nakikita natin sa iba't ibang mga balita, mga kababayan, at sa mga interview po, no, netong si Patidongan, mga kababayan. Okay, so bago ang lahat, kayo aking iniimbitahan na please don't forget to subscribe, like, at pakishare naman po ang ating video. Okay, so pa-like naman po ng ating video ngayon. Napakalaking tulong na po niyan sa atin, mga kababayan, mga tol. Okay, so eto nga, mga kababayan, no, kumilos na ang Supreme Court para imbestigahan na rin, no, ito pong di umano'y koneksyon ng ilang mga judges, no, di umano dito po sa kaso ng missing Sabongeros. Okay, so yan ang ating aalamin ngayon, mga kababayan. Okay, so eto po yung balita na yan. Iniimbestigahan ngayon ng Kataas-Tasang Hukuman o Supreme Court ang mga miyembro ng Hudikatura matapos lumutang ang alegasyon na may dating hukom ang tumulong para maayos ang kaso ni Charlie Atong ang ituturong utak sa missing Sabongeros. Iniyak naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may makakalagang impormasyon siyang sinumite sa Korte Suprema na pwedeng magamit sa kanilang investigasyon. Samantala, absuelto naman ang NBI o National Bureau of Investigation matapos bawiin ang testigong si alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sinasabing sangkot umano sa mga nawawalang Sabongero. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, latest. Grabe, no? Yun nga yung sabi, no, mga kababayan, no? Netong si director ng NBI, no, na si Santiago, mga kababayan. No, sabi nga niya ay Patidongan, no, kung mayroon kang sinasabing involved diyan na mga taga NBI, pangalanan mo, no, sabi nga niya para alam namin kasi mahirap, no, dahil ayon nga sa kanya lahat sila magiging suspect. Grabe, mga kababayan, no. Ito nga pong ultimo pati dito sa Korte Suprema ay sinasabi nga dito sa balita, no, na meron daw koneksyon, no, etong si Atong Ang. Grabe, mga kababayan, no. Ganong katindi, no, ito nga si Atong Ang, mga kababayan. Kumilos na rin ang Korte Suprema para imbestigahan yung sinasabing pang-iimpluwensya umano sa ilang miyembro ng Hudikatura kaugnay sa kaso ng mga nawawalang Sabongero. Gumugulong na ang investigasyon ng Korte Suprema patungkol sa mga alegasyon kaugnay ng nawawalang Sabongero. Sa isang pahayag, sabi ng SC, may natanggap silang impormasyon mula sa Department of Justice patungkol sa isang individual na sinasabing sangkot sa Sabongero case. Isa lang, mga kababayan. So parang lumalabas, merong nagpi-fixer, parang ganun ba? Yung tawag doon, no? Dito sa kaso ng mga Sabongero case na iniuugnay, no, dito kay Atong Ang, mga kababayan. Sabi pa ng SC, may mga natatanggap din silang report patungkol sa kaso ng nawawalang Sabongero na ipinapadala sa kanilang email address na integrity@judiciary.gov.ph. Pagtiyak ng SC kung mapapatunayang totoo ang mga aligasyon, may gagawin silang hakbang. Hindi umano binabaliwala ng SC ang mga sumbong ng korupsyon sa kanila. Una rito, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kumikilos na ang Korte Suprema para imbestigahan ang mga nasa hudikaturang sinasabing sangkot sa kaso ng nawawalang Sabongero. Kabilang na ritong hukom na sinasabi ng testigong si Julie Patidongan alias Totoy na nag-aayos umano ng mga kaso ng negosyanteng si Atong Ang. Sabi ni Remulla, may mga mahalagang impormasyon siyang ibinigay sa SC na pwedeng magamit sa investigasyon. Information pa lang yan. Basta I gave them something that they're trying to digest now. But there's more coming. We're getting transcriptions of a lot of recordings that we have right now.
Tumanggi naman siyang tukuyin ang partisipasyon ng mga ito sa kaso ng nawawalang sabongero. Transactional. Maybe the best word to describe it. Ang National Bureau of Investigation naman nakahinga ng maluwag matapos bawiin ni alias Totoy ang naunang akusasyon na may taga-NBI ang sangkot umano sa mga nawawalang sabongero. Yung pagbawi ni Totoy, pag-amin niya na wala namang NBI na-involved doon sa sabongero case na yan, ay maraming salamat sa kanya at kami na-clear. Okay, so ito yan mga babayan, yung balita na yan. No? Pakita ko lang din sa inyo, no, para mas maliwanagan tayo, alright? NBI Director Jaime Santiago hinamon si alias Totoy na pangalanan ng NBI agents na sinasabi niyang sangkot sa pagkawala ng higit 30 mga sabongero. Si Isaiah Mirafortes sa sentro ng balita. Isaiah? Unfair para kay NBI Director Jaime Santiago ang pagsasabi ni alias Totoy na may mga NBI daw na sangkot sa pagkakawala ng mga sabongero. Ito mismo ang naging pahayag ni Santiago sa interview ng media sa kanya ngayong araw. Ito matapos sabihin ni alias Totoy na may sangkot na mga miyembro ng NBI sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa interview ng isang media. Iginit niya na dapat pakilala ni alias Totoy kung sino-sino ang mga sangkot dito. Tila hindi raw makatarungan kung hindi niya pangangalanan dahil lumalabas na parang lahat ng nasa NBI ay suspect sa pagkawala ng mga sabongero. Yun, di ba mga kababayan? Lumalabas, lahat sila suspect. No? Kasi nga naman, hindi niya pinangalanan eh. Di ba? Hindi pinangalanan na yung kung meron man no, na sinasabi no, na mga taga-NBI na sangkot nga dyan. Di ba? Siyempre, yun yung mararamdaman nila dyan sa NBI. Para pa kay Santiago, ito raw ay napakabigat na akusasyon sa kanilang ahensya. Tama. Ito niya, noong panahon na mangyari ang krimen, ay hindi pa siya ang nakaupong direktor ng NBI. Pinagkakatiwalaan raw ng taong bayan ng NBI at ayaw niya itong masira ng dahil lamang sa mga akusasyon. Hadari daw sila na tumulong kay alias Totoy sa pagtuturo kung sino ang mga NBI na suspect dito. Samantala, Naomi, handa rin makipagtulungan ng NBI sa pag-iimbestiga sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sila raw ay nag-volunteer kung kinakailangan ng forensic expertise ng NBI sa paglutas sa kaso. Yan, no, nakikita natin mga babayan na willing din no, itong NBI na mag-imbestiga no, dyan po sa mga missing sabongeros. Diba? So ito nga mga babayan, ito yung mga ilan pa no, dyan po sa interview no, na itong si Sir Santiago ng NBI mga babayan. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, tiwala siyang wala sa kanyang mga tauhan ang masasangkot sa kaso. Maluwag na maluwag ang aking damdamin. No? Kaya Parang nabunutan siya ng tinik dyan mga babayan. Kasi syempre, no, kung binawi no, yung akusasyon na yun na di umano no, na meron na involved na mga taga-NBI dyan po sa mga missing sabongeros, mga babayan, di ba? Eh talaga namang masayang-masaya no, itong si Sir Santiago no, dyan po sa balita na yan. Kung wala nga no, na sinabi itong si Patidongan tungkol nga po dyan sa usapin na yan. Sabi ko sa kanya, ako itiwala ako talaga na walang involved. Matapang ako. Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganun. Tama. Kumbaga malinis yung kanyang konsensya na doon sa hanay ng NBI, walang involved no, dyan po sa mga missing sabongeros na yan. So ngayon ay inaayos na ng Department of Justice ang mga kinakailangan para sa kauna-unahang exploratory dive na gagawin sa Taal Lake. Ang sabi ng DOJ, nakikipag-ugnayan sila sa DNR para mahirami yung ilang gamit nila at maging sa Philippine Coast Guard na posibleng siyang itap nila para makatulong sa gagawing pagsisid sa Taal Lake para malaman nga kung naroon yung sinasabing itinapon na bangkay ng mga nawawalang sabongero. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kailan kaya mabubuo ng Department of Justice yung kaso laban dito sa inakusahan ng testigong si alias Totoy?
Alex, sa ngayon, ang sabi ng DOJ, kasabay ng mga nalalaman nila ng mga bagong impormasyon na ito at maging yung mga plano na pagsisi doon sa Taal Lake ay kasabay rin ay tuloy-tuloy daw yung ginagawang conference ng kanilang mga abogado at maging yung mga miyembro ng prosecutor team para mapag-aralan yung mga kaso na maaaring maisampa laban sa mga nasasangkot dito sa kaso na ito ng mga nawawalang sabungero. At malaking tulong daw dahil marami pa silang mga ebidensya na natatanggap at may binabanggit din yung DOJ na mga bagong testigo na lulutang maliban dito kay alias Totoy. Marami raw yung nagpapaabot ng impormasyon sa Department of Justice na gusto rin nilang tumulong para magbigay ng impormasyon at yung iba naman ay gustong malinis yung kanilang pangalan sa kaso na ito. Okay, so yan muna yung mga updates natin ngayon mga babayan. Diyan po sa mga missing sabongeros. No, anong masasabi ninyo dyan? I-komento nyo lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.